ecumenical council. Sa ito pa, pinaagi sa konsilyo nga mamulong ning mong grupo kung sa may galangkob sa kuan sa magisterium. Ako sa kayo ito na magisterium? Teaching ito. Kung sa may galangkob anak niya sa tupapa o katong College of Cardinals, katong mga bispo nga naalayon sa Santo Papa. Kato sila yung mga galangkob sa teaching authority nga gitawag ko magisterium. Nya pinagi sa council niadtong mga obispo nga nagkatapo ubos usab sa maghimo ni silang statement, make statement and confirm by the Holy See or sa Santo Papa, a Holy Father, para masabtan. Naklaro ba? Sa Pope. Okay, ang balik ko na para masabtan na to. Introduction pa muli nga to. No? Nikamot lang ta nga mumubo ra na kay dali ra man ni sabton basta kay sabay lang ta, no? Wala pa malagi mo makuha sa kuan, hapit na ra ba ko mag-discuss sa kuan. Nara man nag-diskutan kaning doktrina ug dogma, dira ako sa tubangan, no? Ang unod ani ang upat ka dogma mahitungod ni Maria. Ani. Unya unsay kahulugan sa dogma o sa doktrina? Gingon dire. Nya usa ni ang katong Immaculada Conception nga tong topic karon. Okay. Ang balikon ha. Una, gidefine na to ang doktrina o ang dogma. Sa tong doktrina, panudlo sa simbahan nga ang otoridad simbahan nagingog atong dawaton pod atong tuhuan. Apan bisan kini siya wala ma-declare as dogma, wala ma-solemnize nga dogma. Apan atong ihapong dawaton kana di ay kuan rosary. Dili na dogmatic. Pero bansay na siya. Bansay na siya nato. Para mga dogmatic nga mga doctrines katugid ang solemnly defined by the authority of the church. Nya unsay mga pamagi nga makadeklara sila usa ka doktrina nga dogma kining ex cathedra. Ex cathedra meaning chair of Peter. From the book speaks from the chair of Peter. Ang Santo Papa mulingkod na ganun, preside na dito, gagalingkod dito sa lingkuranan ni St. Peter hatong karon naaman dito di na masayo infallible pero natay dugang characteristic attributes niya na sa ato ang tema pohon sa pagkapangulo ni Pedro. Okay, dili na nato na matas kay para dili ta mulayo sa tong tema. Ex cathedra mo to siya niya ang Pope speaks infallible, dili masayo, gumikan kay pero dili mamasayo. Gumikan kay kana siya giagi naman na siya og konsilyo. Okay, nako na. Asa mo to ang magic nga eraser ano bro? Magic eraser. Sige. Pareho ko kuha ba para. Okay. Kana. Okay, sunod, unsa man to mga four Marian dogmas? Kabalo naman mga ano? Four Marian dogma. Magdali lang ka, kaya dili ba niyo may topic na po? Malangan na niya tani. Una, ano to? Mary, Mother of God. Theotokos. Bale, bearer of God bearer.
Okay, gilalisan mo gani kaniadto sa mga theologians, labi na sa mga theologians kaniadto, mga karaan sa wala pa siya gidugma. Kay dili mitabo nga mahimo siya God-bearer. Pero na realize sa gyud ang maong pagtulunan ang dugma mo nang gidugma diya sa kining simbahan, sa otoridad sa simbahan, nga himuon siya nga divine motherhood. Itabo ni atong 431 AD dito sa konsilyo sa Efeso, si Saint Cyril of Alexandria mo inamuna. Okay, sunod, ganang itawag Immaculate. Okay, muna itong topic karon. Immaculate Conception. Sa lipod ba? Sunod. Ikatulong nga dogma. Kung sa ganito ng dogma, malig-on nga doktrina nga gidefinar, giproklamar o gideklara sa otoridad sa simbahan. O kagayan na, kamatuoran kina sa ipadayag sa Dios nga gidefine sa simbahan sa teaching authority. O giawhag, gisugo nga tanang mga magtotoo mo, tuog mo dawat and firmly believe. All people must firmly and accept that kining maong doktrina angay tuhuan yun. Dili pwedeng magduda ka. Ha? Muna angay masaktan na to. Labi na sa mga Katoliko. Kaya usay, dili na kayo ka bantay ka, no? Na sayop na dahil ng dili ka mudawat niya na. Ikatulo, perpetual virginity. Or gitawag ko na siya Mary Ever Virgin. Sunod, sa pa ito? Katapusan mo ang the Assumption of Mary. The Assumption of Mary in heaven. Okay, kining upat, mga igsoon, mo kini ang mga nag-una nga mga malig-on nga pagtulunan sa Marian theology. The study of the theology of Mary. Nga kining upat, although naman sa daghan nga title, labi na diha sa atong litanya sa mga birhen, di ba? Kini siya maoy fundamental na mga titles nga ni Virgin Maria. O kanu sa akin na hitabo, kining Mary Mother of God, hitabo ni atong gidugma, gilig-on ni atong 431 AD dito sa Ephesus, Council of Ephesus. Third. Unya sunod, kining perpetual virginity, hitabo ni atong 649 Lateran Synod. Di na naman ang sulat kay makuhaan niya. Arin na sa Assumption of Mary, nahitabo ni atong December 1, 1950. Magkatong Bull of Municipitissimus Dios. Ang manggihatagong Dios. Manggihatagong Dios. The most bountiful God. Mato Assumption in heaven. Okay. Karon, asa mo ito mong gawa ng eraser, bro? Ano ta sa, bilhin na bro, ano bro? Nalabra ito mo? Malay mo ba na? Okay, ano ta karon sa atong tema? Immaculate Conception. Sa tugunda? Immaculada Conception. Asa malay mo hang kuan bro? Gamhanan trapo. Ibilin na rin bro. Eraser. Asama? Ako, asama mo siya? Wala daw sa kami. Mayong kitang immaculate, ditudlo sa simbahan na si Virgin Maria sa una niyang pagpanangkot o sa sadihang siya ay pagpanangkot pa lang sa iyang mama. Isa ito mama niya? Si Santa Ana. Kano sama dahil sa nahimong immaculate si Mother Mary? Diba ito mo?
Ikaw, Brad, gano'n sa man sa imuhang una-una nimo? Gano'n sa sanahin mo immaculate? Kaya immaculate kay ang pagkawalay bulig sa salaman. Sa panahon pa lang sa pagbuntis ni Hana. Sa iyang mama. Okay. Usahay, naay mo ingon diri nga sa dihang gipahibalo siya sa anghel. Mao na ito'y pag-immaculate niya. Dili. Ang immaculate God, siyempre, preparado ng daan ang plano sa Diyos para sa kaluwasan nga iyang redemption nga iyang plano. Kay lukaton man ta. Niyang paglukat na ito, ipaagi man niya nga makasabot kita. Ngunang ang tao o ang Diyos, diha sa incarnation, the Word made flesh or the Word become flesh. Ang pulong na pagkatao. Ato na nag-iskutan atong previous topic, atong pagka-Diyos ni Kristo. Doon na siya'y 100% human o na 100% po divine. Sa iyahang pagka-divine, gikan gid siya, Diyos gid siya. Ang iyang pagkatawhanon nang hulam sa dito ni Virgin Maria. Muna kay mugamit man niya ang Diyos o usa ka lawas sa tawo, human. Natural na naging kayo sa atong common sense na dili gid pwede nga ang iyang sakyan nga vessel mahimong hugawan o mansa. Kaya ang Diyos man musakay, di ba? Okay, usahay kayo wala kayo masakti sa mga igsuon na to, lumikan na lang nilang mga objections o mga magsupa. Ikutlog sila mga verse sa Bible at ura na masgutan. Pero mayroon kitang immaculate or kabalo naman kita no, labi na sa mga kabalik-balik na din Immaculate, ang dunay gitawag o kining prefix ba na gisumpay sa root word nga maculate. Kining maculate gikan sa Latin nga pinulungan maculatus. Nga ang bot ipasabot ana mansa or stain. English na to. Stain. Mansa. Unya, kining prefix nga M kay paano na sa meaning na sa ikulugan na no or not. Di ba? Wala. Sa to pa, kung imong combine ang duha ka ang isa ka prefix o kaning root word na maculatus, immaculate, no stain of sin or sinning. Walay mansa sa pagpakasala. Nagkwa po to? Walay mansa sa sala. No stain of sin. Walay mansa sa sala. Nya kay conception man, sa man yung conception. Kani nga conception, kuan man Espanyol man na. Ang sa English word na conception, conceiving or nanamkon or nagmabdos. Sa to ba? Nagmabdos siya nga walay katapti o sala. Bisan katong gitawag og original nga sala o original sin. Laon sa na pagkahitabuha ato nang isgutan karon. Kaya ang Immaculate Conception isgutan na diri sa pag-define sa mga Santo Papa kaniadto. Labi na nang gitawag og Ineffabilis Deus ato nang isgutan kay gidugma mo doctrine pagidugmatic ang maong pagtulunan. Dayon ato po tanawon sa mga bersyon sa scripture o sa Biblia kung sa gyud ang nagpamatuod nganong siya nahimong walay sala. Unya kay ini nga tuwa kay Bible Catechesis man Bible Study and Catechesis, doon na po gitawag nato og mga sacred tradition. Dili lang yung Bible alone kay mura man taong mga pastor ana.
No, pero mo lagi, mugamit ang mga tekstos Biblia kay kasagaran po gigamit sa mga igsuon na to. Mga pagsupak objections, gikudlo ko nilang teksto sa Bible. Muna ato ang tagaan ko na o pagtagad karon. Okay, muna na siya no. Ato pa, kining pag-deklarar sa simbahan nga si Virgen Maria, walay buling sa sala, nahitabo ni adtong 1854. O bitaw nga, ano sa rin ito pista sa Immaculate? December 8, ang pipiling sa ko, no? O bitaw, tagapaklayon po. Tagapaklayon yun. December 8, 1854. Kini gitawag o En Efabilis Dios. En Efabilis Dios. Na ang bot kasabot nga ang dili ikaasoy nga Dios. Dili mo undescribable. Dili mo ma-explain nga Dios. Dili mo matugkad nga Dios. Kay sa iyang paghatag og pribilehiyo niini. Apan masabtan na nato. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church, naman din itong dala, atong basahon nasa paragraph 493. So may gingon diri sa Katisismo sa ato ang simbahang Katoliko. Catechism of the Catholic Church 493. Gingon diri the fathers of the Eastern tradition call the Mother of God and celebrate her as free from any stain of sin, as though fashioned by the Holy Spirit and formed a new creature. Sa ito pa, ang amahan sa simbahan, ang mga amahan, mga early church fathers na to, sila nagdeklarar niining maong kamatuoran nga si Virgen Maria nahigawas sa mansa sa sala o pinagi sa Espiritu Santo na himo siyang bagong binuhat. Siya ang bagong Eva, the new Eve of the New Testament. Sunod, by the grace of God, Mary remained free for every personal sin her whole life long. Gingon din sa Catechism nga sa pagkahimo o sa paghigawas niya gikan sa sala, gawas pa niya na ang tanang matang sa sala, wa gid mo pilit niya o bisan gani ang personal niya nga mga sala sa tibuok niya kinabuhi. Isang istorya ang simbahan whole life long wa gid siya magpakasala. Ngano man na dili na gumikan kay siya na ay value, na ay gahom, na ay power, kundi gumikan ka na siya, gumikan ka na sa grasya sa Diyos, nga naangkon niya pinaagi kang Kristo Jesus. Muna nga itong basahon karon ang maong statement sa Santo Papa sa pagdeklarar ni ining maong dogma. In Effabilis Deus, nga naitabo niya itong 1854. Nga nag-define ini, mao si Pope Pius the 9th. December 8 in Effabilis Deus. Akong basahon ang iyang unod ha. Ato lamang tistingan o hubad-hubad. Mao gini ang unod niya. Blessed Pope Pius the 9th declared in Effabilis Deus. Kung sa galito lang in Effabilis, too great, kanang indescribable, pinakadako, dili mo dili mahulagway sa kadako. Effabilis Deus. Ineffable God, mga nasa ibig na. Matod pa din muna yung unod ha, atas-taas pero ako lang masang. Wherefore, in humility and fasting, we unceasingly offered our private prayers as well as the public prayers of the Church to God the Father through His Son, that
He would deign to direct and strengthen our mind by the power of the Holy Spirit. In like manner, if we implore the help of the entire heavenly host, as we ardently invoke the Paraclete, pinaagi sa pagpuasa o diha sa mapabsanon nga pagampo o pagpuasa, diha sa among mga personal nga mga pagampo o ang obligadong pagampo sa simbahan, ang Dios Amahan pinaagi sa iyang anak nga aming hatag gayud og gasa sa kahibalo, pinaagi sa Espiritu Santo diha sa Paraklito, accordingly by the inspiration of the Holy Spirit, for the honor of the Holy Undivided Trinity, for the glory and adornment of the Virgin Mother of God, for the exaltation of the Catholic faith, and for the furtherance of the Catholic religion, by the authority of Jesus Christ our Lord, and the blessed apostles Peter and Paul, by our oath, consider, we declare, pronounce and define that the doctrine which holds the most blessed Virgin Mary in the first instance of her conception by a singular grace and privilege granted by Almighty God in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Muni ang unod, no? Sa nagingon, we declare, mi deklarar kami, o mi anunsyo, o mi definar, nga kining doktrina, nga naghiskot, kabahin sa bulahang Birhen Maria, nga sa una pa lang paggipanamkon siya sa ulusahong grasya, sa pribilehiyo, nga gikan sa Amahan, labang magkagahom, pinaagi sa merito ni Jesucristo, ang magluluwas sa tanang katawhan, nahigawas sa tanang matang sa pagpakasala, bisan sa original nga sala, o kining maong pagtulunan gipadayag sa Dios, revealed by God. Kining pagtulunan gipadayag sa Dios, o busa gikinahanglan nga pagatuhuan o dawaton sa tanang nagtotoo. Amen. Muna siya ang unod sa ineffables Dios, katong ineffable God. Dili di mo kaasoy o dili di mo maasoy nga Dios. Sa ato pa na yung mga igsuon, kaya kay gisgutan man sa nagtudlo naman tan sa bahin sa sunod nato sa mga otoridad sa simbahan, no? Asa kaya ito mabasa na mutuo ta sa otoridad sa simbahan na sa Biblia? Wala pa pang point teksto gi-present ano. Asa ito mabasa? Una, mutuo ta sa deklarasyon diha sa Dios, San Mateo 16:19, kama 18:18, unya sa Lucas kapitulo 10 versikulo 16, unya sa San Mateo 28:19 ito sa 20, o matod pa ni San Pablo sa Efeso kapitulo 3 versikulo 10. Sige nga dire. Dihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili sa yuta, idili sa langit, o ang imong itugot sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kunya sa 18 sa San Mateo, unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili sa dito, unsay itugot usab dito. Atong timanan ha, wala mabali. Ang atong mga igsoon nga dili Katoliko, wala sila makadawat aning otoridad. Kita na sa simbahan, sa pagpangulo, sa mga kaobispuhan o sa Santo Papa, nagadawat ni ining maong gahom, o kung sa itugot, dinhi itugot dito. Mura mo ingong kita kasa pa naging harian yon dili sa kalibutan, sa mga Hudyo giklina nila sa unang panahon nila. Pero karon ang ginharian sa Dios dili sa kalibutan, naasa? Asa man? Nasa simbahan. Kaya kung sa itugot simbahan, o may itugot dito, na may lituon nga bersikulo, wa mampod ningon og ang Yahweh mo lagi. Wa po ningon nga atake o niya duplicate si Pastor Ana aron makasulod po sila dito. Munang presuming na lang na sila. Oh. Okay. Lucas 10:16, ang mamati kanako, namati sa nagpadalang kanako. Oh, ang mamati ninyo, ingon siya, ang mamati ipaglakaw mo.
ang mamati ninyo na mamati sa nako. Mamati nako. Ang dili mamati ninyo wala pa mamati nako. O wala usab mamati sa nagpadala nako. Ang kinahanglan mo tuo, no? Muna na ato ang muna ni mga pagtulunan sa deklarasyon sa simbahan. Pinaagi na itong duha ka paagi ex cathedra o ecumenical council. Sa Mateo 28:19-20, doktrina nga balaanon kayo nga Great Commissioning of Jesus nga na-record sa libro ni San Mateo sa dihang siya nabanaw. Napakita siya sa iyong tinunan. Ingon siya, sa ito ingon, gawatan ninyo ang Espiritu Santo. Panlakaw kamo sa tibok kalibutan. Ibuang akong tinunan ang tanang katawhan. Kunyagi sila sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Tudluin sila sa tanan ng sulog sa kupa ninyo. So ito pa, tudluan sa tanan. Muna na yung usa sa mga pamagi sa simbahan karon sa pagpanudlo. Gigamit kitang mga laygo, dili mga pare. Okay, atong tabangan ang atong mga kaparian kay labi na kay usahay nihit po, no? Kanya idara na po ning uban. Muna magtinabangay ta kay ang simbahan, ang gagmay simbahan ng Katilimban magsugod man gid sa atong banay. Bisan kining mga nag-unang nga basic kayo mga pagtulunan sa Immaculada o sa Marian Theology, usahay mga Katoliko dili pa kayo siya sinati. Tinuod dili. Tinuod mo na kamo gigamit na gid kita gigamit na. Muna sa Efeso kapitulo 3 versikulo 10, ang Espiritu sa Dios na nagpamulong karon naa sa pangulo sa iglesia. Asa ang Espiritu Santo na istorya karon? Naa sa simbahan, pangulo sa atong simbahan. Okay. Atong ugbon kining gagmay librito nga digit mo mapalit ano, digit mo kasabot anong gibahan. Marig si Alan lang. Ano? Okay, sunod. Saan naman to? Page 34 man. 34. 33. Okay. Nagibutan diri Tinaw gyud tayo. Maria Immaculada Concepcion. Ang terminong Immaculada di Latin. Doon prefix nga M, without or wala, makula, blemish, ato pa blemish or mansa, sa ato pa walay uling sa sala, di panangkon, Concepcion. Conceiving. Okay, kato kung gihanlan sa matras na gamay sa Catechism 491, mo ni ang usapod sa deklarasyon sa Catechism 491. Nag-iskutaan kay para masabta na to ang atong mga secret tradition. Matod pa din pumasahod. The Most Blessed Virgin Mary, sa Catechism na gikutlo, aning gibutang ng libro. The Most Blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God by the virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved immune from all state of ordinal sin. In effabilis Deus. Si Pope Pius IX. Ha? Di na kayo narinig ko ka, no? Ato naman ang kinganan kagano, ang Bulahang Virgin Maria, sa unang ipanampon, sa pagpanampon kaniya, sa pagpanampon kaniya, nahigawas na siya sa sala nga panulundon. Kay, kita magod, natawo ta nga dunay, sala nga gitawag og generational sin. Kanang original sin. Nahigawas si Mother Mary na naon sa pagkaistorya ha? Ato ipadayon ang pagpasabot karon. Ako gibisaya po no. Labing Bulahang Virgin Maria ha? Sabot gid mo. Unya, usa sa na mga historical witness nga nabutang din gikan din ni St. Augustine. St. Ambrose sa 379 AD, early 4th century. Mary is free from all stain of sin. Sa ato pa, ang kasaysayan nagisgot diri pa sa 379 AD, gikan pa ni St. Ambrose nga
si Virgin Maria, usa sa mga fathers, nag-isgot niya si Virgin Maria, wala ginatang sala. Si Maria na gawa sa tanang mansa, matod pa ni St. Ambrosio. Hindi si St. Ambrose, mauro pa niya nagkabig, mauro pa niya nakakabig ni St. Agustin. No? Sa iyang balik. Yung sunod, napadre, si St. Severus. Si Maria sama kanato o pagkamao bisan panini siya putli og hawa sa tanang mansa sa Immaculada for 531 AD. May mga historical witnesses nga gipanghisgutan St. Alphonsus, St. Sophronius, napa si San Andres. Kini mo ikuyaw, kini si Martin Luther nga miangkon jud. She is full of grace, proclaimed to be entirely without sin. God's grace fills her with everything good and makes that devoid of all evil. God is with her, meaning that all she did or left undone is divine and the action of God is in her. Moreover, God guarded and protected her from all that might be hurtful to her. Ingon si Martin Luther sa Bisaya pa, siya puno sa grasya giproklamar na sa tibukan walay sada. Si Martin Luther niya, ang protestante, amahan sa protestante, ang grasya sa Dios nagbubo kaniya sa tanang maayog, nagimo kaniya hawang sa sala. Ang Dios naguban kaniya, nagpasabot nga tanan niya nga buhat o wala na buhat balaan o gawi sa Dios ara kaniya. Dugang panini ang Dios nagbantay na nalipod kaniya sa tanang makaraot kaniya. Matod pa sa statement ni Martin Luther. Bisan si Martin Luther, ang kaaway sa simbahan ning hatag sa iyang pamahayag, statement sa pagkawalay-guling sa sala ni Virgin Maria. Okay. Karon, murag na isgutan na to ang pipila ka mga bahin, ari ta karon sa gigamit ng mga teksto sa Magic coin. Okay. Abi ninyo, bisan ato lang sabton pag-ayo, dunay duha ka bersikulo sa Biblia nga namahayag o kapadayag o nagpasabot sa pagka-Immaculada Concepcion ni Virgin Maria. 2 verses. Kaning gitawag og kini gitawag og sa Old Testament. Kanang gitawag og Proto Evangelium. Genesis 3:16. Proto Evangelium meaning first gospel. Kining first gospel, usa ni sa mga duha man ka teksto kong gingon, 2 verses that duha ka bersikulo nga nagtudlo sa pagka-Immaculada Concepcion ni Virgin Maria. First Gospel. Kanya gitawag sa Genesis chapter 3 verse 15. Tinuod man nga nahulog na gyud sa pagpakasala ang unang ginikanan. Nahulog na sila. Apan nakita nato giunsa pagpadayag sa Dios ang paagi sa pagluwas. Ato basahon ang kinatibukan sa balaang kasulatan sa Genesis chapter 3 verse 15. Unsa may gingon niya sa Biblia? Sige, basa daw. Namo na? Genesis chapter 3 verse 15. Sige, ingon. Okay. Mahimong ibutang ko nga magkaaway ikaw, mga atubang ang Diyos Amahan dito sa bitin. Mahimong magkaaway ikaw, babae. Mahimong magkaaway ikaw, bitin. Ug ang kaliwat ni ining babae. Ang imong kaliwat o kaliwat ni ining mao babae. Kato pa, ug mingon galing ta og
pagsangyaw sa kaluwasan, unang isangyaw gibuhat sa Dios Amahan sa usa ka babae nga ginganlan niya nga ang iyahang kaliwat mudugmok sa bitin. Nakuha niyo po to. Ha? Kung sa may sabot anang, matod pa rin sa I will put enmity between you and woman, and between your seed and her seed, he will brush your head and you shall brush his heel. Sa ito pa, paakon niya imong kiting, magpahipis sa imong kiting, dugmukon niya ang iyang ulo, dugmukon sabay ang imong ulo bitin. Kung sa sabot na to, katong bitin, serpent, gibutang diha. Kining sa Genesis chapter 3 verse 15. Tayo gingon diha serpent. Sa may sabot na. Yawa o demonyo. Oh, very good. Kanang serpente diha ang gitawag og Satan. Pinayag 12. Kanang ihang 12 nibi. Ora. 12 nibi. Sid. Kanang yang binhi usam na. Yawa mau. Ha? Mao na sala. Oh. Ang serbente mo tong Satanas o ang iyang kaliwat ba? Mao tong sala. Unya gi-counter man sa Genesis chapter 3 verse 15. Gisgutan man ang usa ka woman. Oh. Unya ang woman maoy mo dugmok sa iyang ulo. Ang kaliwat sa woman katong seed ba? Seed of woman. Mao to si Jesus Christ. Kini si Mother Mary ni. Nga naman, kay si Jesu Kristo mao man ang migdugmok sa sala pinaagi sa paghalag sa ganingon. Ingon nga halag aron pagbuntog sa kamatayon. Ang Dios nga dili mamatay nagbaton sa lawas aron pilihon niya ang kamatayon. Di man din makapatay sila sa Dios, di man din mamatay ang Dios. Apan ang Dios sa iyang pagkapawsanon, siya nagpakatao aron sulbaron ang problema sa tao nga bahin sa pagkahulog sa sala. Dili ta magisgot karon sa mga teksto sa balaang kasulatan kay doon na magigamit nga mga pagsupak. Kini gingon og pagsupak kasagaran nga naman ang pagsupak. Gigamit diya sa Roma kapitulo 3 niya 23. Nya dapat sa Lucas 1:47. Tama, masamay giisgutan diya sa supak sa Roma 3:10. Walay ang kasulatan ng ingon, natod ba sa to? No one is righteous. Tinod ba na? Nga wagi usang righteous. Ingon diri, wa mag-iisa nga matarong. Ug ang tanan nahilayo sa himaya sa Dios. 3:23. Diya sa Roma. Walay ang kasulatan nagingon nga walay usa nga matarong. Tinod ba nga walay usa nga matarong? Ha? Kung mao magaling ning kamaturan nga istrikto gyud, apil si Jesus ani nga dili tarong, dinaw to. Di ba? Sa ato pa, hindi mo na ora, dili absoluto. Ang tubag ani, dili absoluto. Dili absoluto. Dili absoluto nga moingon ta nga dili absoluto nga walay matarong. Kay sa Biblia daghan ang gipagkamatarong sa Dios. Unahon na to pagsabot. Kanang sa Juan
1:14. Sa may unod anak. Juan 1:14. Sige daw. O ang pulong? Oh, puno sa grasya o kamatuoran. Naman lagi puno sa grasya o kamatuoran. Ingon o walay usa nga matarong. Amot pasabot ani mga igsoon nga dili na siya absoluto nga balaod. Ano yun sa Roma? 5:18 ngadto sa 19. Pareho ba ang pagpakasala ni Adan o ang grasya sa Dios? Dili. Oh, ingon diya sa balang kasulatan, basahin niyo. Sige, basa. Kitaan? Roma Kapitulo 5 versikulo 18. Sa'yo sige, basa palayo. Sa ang pagpapasala sa katao mo ay hinihingan na silutan ng kalaan. At pinagi sa katao nga buha sa katao paluwas pagpapangit yung sa kinabuhian. Tanawa ha? Pinagi sa usa ka tawo nakasala ang tanan. Apan pinagi usab sa usa ka tawo naluwas ang tanan. O dili pa lagi ingon nakasala ang tanan. Doon naman lagi mga naluwas po. Para dili po tanan naluwas. Kaya doon na may wala maluwas. Katong mga tao nga wala modawat sa kamaturan. Katong mga anghel nga mingsupak sa kabuton sa Dios. Wa magdili magito sila maluwas. Kay hinukman naman to sila. No? Nya karon sa pinadayag 21 bersikulo ay 8. Diya sa Biblia. English. Sige. Sige, mo brad, sige saya brad. Dai English ikuan. Apan ang mga kalawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakaton, itambog gayod sa linaw nga kalayo o kasumple, na mao ang ikaduhang kamatayan. Ang gipaghinganlan kadto mga tawo nga naanad sa pagbuhat anang gipag-elaborate nga sana. Di po siguro ta matambog na kay mo nikamot mo buta pagayo, nanikamot pa mo? Nanikamot mo sa pagpakasala. Nikamot sa pagkamayo. Sa to pa, kanang ingon nakasala ang tanan, daghan po nanikamot nga magmatarong. Amen. Si San Pablo may pasabot po diha sa kanang unang Korinto 15:22. Unang Korinto 15:22. Kaya nag-isgot pa ni Og tinigod, nahalayo, nakasulod, matod ba diya sa atong taruho ng mana? Sige, basa palayo sa katong unang Korinto, sige ka palayo. Ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkikiusap ang kadat. Banhawan usap ang tanan tungod sa ilang pagkahigugma. 15:22 bro, 15:22. Sa unang Korinto. Sige. Dahil ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusap ang kadat. Banhawan usap ang tanan tungod sa ilang pagkahiusap ang Kristo. Ingon nga nangamatay ang tanang tao. Tinuod ba nga tanang tao nangamatay? Tinuod dili. Mo na dai mo nga absolute gitong balaura. Dili tinuod nga naman. Dunay gideklarar sa Biblia nga wa mamatay. Genesis 5:24. O sa si Elias sa unang hari 2 Hari 2:11. Inuman. Kana ba ingon nangamatay ang tanan.
Tama ko ito ka tao nga na-record sa Bible nga huwag mamatay, huwag mawagit kamatayon. Sino? At masahan na. Si Inok o si Inok. Inok. Si Enoch sa 5:23 sa Genesis, ingon tayo, nagmatinumanon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi, unya wala na sa kita ay gikuha man siya sa Dios. Ipasabot ka na diya sa Sirach 44:16 nga kining pagkamatay gisuyop ni siya sa alimpos. Kani 2 Hari 11 2 Hari 11:13 2 Hari 2 Hari Kapitulo 2 versikulo 11 dito sa 13, si Elias nagikuha sa Karwa. kapaga gagalayo nga karway, the chariot of fire, gikuha gihunungan sa diyan istorya sila ni Eliseo. Matumiyagig kamatay sakay ra dito dito ang karwahe. Sa ato pa dili lagi absolute nga mingon ang tanan nagamatay. Ato na nasulbad no. Kay kasagaran mo gud masirado ang mga igsuon natong mga protestante o mga gisupak sa doktrina ni anang absolute yun. Pareha ba ng larawan ba? Absolute yun nga gibili ang larawan. Pero wala pag i-apili o wali o wala pag nilang isangyaw katong larawan nga gitugot. Ayun, sa samang bahay nito isap niya ni. No, ang kahintang diya sa balaang kasulatan nga ingon og ang tanan nga kasala o ang tanan nga matay, pero di sa pagkatinuod wa gid mamatay ang tanan. Kay na pa may na-record nga wa mamatay. Amen. Yes. Unya kanang sa Juan 12:19, John chapter 12 verse 19. Nagisgot gyapon ning tanan. Tanan. Kung sa may nun, 10, 12, 19. Kung sa gingon. Tanawa, busa, naging nanay ang mga Pariseo, nakita na ninyo, wala gid kita mahimo. Tanawa, ang tanan isunod kaniya. Tinood mo yun, ang tanan isunod ka ni Jesus? Uy, tinood dili. Dili, uy. Sa ito pa dili na absolute ka mo gamit ang Biblia o tanan. Paringon ko na itong yan na sa tuskutan kay every virgin mo sa sunod. Kanang mga until or hangtod. Nga kanang tanan, but sa buta, dili na absolute. Tanawa ninyo, ang tanang tao isunod kaniya. Magoy daghang wa mo sunod kaniya. Kana na yung 666 dahil sunod na niya. 666 ba? Sanuan. Wa na mo sunod niya oy. Ibiya ni noon. Ha? Misunod sa Misunod sa kontra ni Kristo ran. Nana sa 2 Corinto 11:13-14. Magpaka-apostoles ni Kristo. 2 Corinto 11:14. Salamat, Brother God. Okay, sa ito pa di ay pag ingon na ito ang tanan gigamit ni Kristo sa Biblia nga ang tanan nalayo sa maya sa Diyos, ang tanan walay matarong, doon ang giti ay po'y matarong. No? Okay, sunod. Usama lang usa. Masa pa man ang usa nga atong kani. Okay na ba ni? Pero kanay kung kuwan ba kana Bible verse bitaw sa kana kuwan ni Conception sa rawa ko ira ka kanwa. Okay, sorry ba? Kita. Salamat bro sa pag-remind. Rapo. Okay. Old Testament pataha. Paling bro. Muna una sa Old Testament. Salamat bro. Ikaduha nga naghisgot sa Immaculate Conception sa teksto sa Balaam. Tepa, katong Genesis chapter 3 verse 15, kung atong sabton gyud pagayo inigbasa, ang kaliwat sa babae nga mubuksa mo pildi, mubuwak sa ulo sa bitin, natural katong kaliwat sa babae nga mo pildi sa kaliwat sa bitin o sa bitin gyud mismo, dili gid sila pareho, opposite gid sila og hiyas.
Sa to pa na ikaw kaliwat sa bitin, ang kaliwat sa babae nga mupildi sa bitin, perfect din siya kay ang bitin na hugaw naman sa daan. Di sa to pa kung si Jesus, ang anak sa Dios nga pildi sa bitin, natural lang ang iyang gisakyan, perfect po. Okay, ato naman sa niya. Okay, sunod nga bersikulo sa Biblia, kanang ingon sa Lucas 1:28. Ari ni sa New Testament. Sa pagkasulti sa kini Hebreo, kikare tumili. Ya, sa Latin, Ave Maria, Puno ka sa grasya. Gratia plena. Familiar man ninyo. Ave Maria, Gratia plena. Oh, Hail Mary. Oh, Hail, wala na Mary. Hail full of grace. Hail full of grace. Ano ba? Kini siya nga pulong sa Anghel Gabriel nga mingyugbog sa kaputli sa kalag ni Virgin Maria. Hail full of grace. Kana may full of grace. Napuno ka sa grasya. Kana kay napuno sa grasya, napabay gapit nga masudlan pa siya o dili grasya nga napuno naman, moawas naman og sudlan paglain. O sa to pa dahil mga igsoon, dili masabot na to nga kining isduda na to sa Lucas 1:28 nga pagpasabot sa Immaculate Conception, usagid kini ka kamatuoran nga gipadayag sa balaang kasulatan, diin ang anghel gid mismo, dili lang ang anghel ha, kung imo nang atrasan kini, kani ba? Sa Lucas 1:26. Sa gingon, sa unong na kabulan, ang tiyan ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel dito sa Galilea sa lungsod nga ginganlan og Nazaret. May mensahe siya sa 27. May mensahe siya sa usa ka batan-on nga dalaga nga ginganlag Maria kasdudon kang Jose. Pagkakita si dayuran, pagkakita niya, maghimaya ka, puno sa grasya. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum. Ang Ginoo manani mo. Ang Ginoo manani mo. Ingon si Anghel Gabriel. Pero sa pagkatino, dili lang ito iyahang pulog. Kaya kini nga anghel, sinugo, maguna sila. Mga sinugo ba? Doon lang yung kisugo nila. Di sa may kasugo. Ang Diyos Amahan. Lucas 1:26. Doon na siya mensahe. Therefore, kay ang Diyos Amahan man mo'y unang nigdayeg sa kaputli ni Virgin Maria, si Virgin Maria nahigawas yun sa tanang mansa sa sala. Pero ato na may studan karon sa ikaduhang pagsuka. Okay, sa Lucas 1:28, full of grace. Kung ikaw full of grace, kung yung na nagagaganina, puno siya sa grasya. Patut pa din sa libro Understanding Catholic Teaching of the Blessed Virgin Mary by Tom Perna, ingon sa tinayong nga sa mensahe sa anghel, kini bang gingon og kikare tumine. Kikare tumine. Kung sa may sabot ani, having been graced one. Sa to ba? Nahuman na. Kikare tumine, past participle. Nahuman na, nahitabo nga siya nahigawas na o nabipinsaan na dili na makasulod ang sala. And past participle na, mitabo naman having been graced one. Nga mo ay ipasabot ani kikare tumine or katong hail full of grace. Sa Bisaya, maghimaya ka napuno sa grasya. Sa to ba, humana napuno sa grasya. Okay, para nasabtan nga hindi di ay pagdeklarar sa anghel nga gikan sa langit nga nagdaig sa kaputli ni Virgin Maria. Mo nang ingon si Pope St. John Paul II, Mary is full of grace, called upon the mission of redemption. For if brought death, Mary, the new Eve, brings life. Ingon si Pope John Paul II nga si Maria puno sa grasya, gitawag
pinaagi sa gitawag tungod niya ng maong redemption sa mission sa redemption. Gitawag tungod sa tahas sa pagluwas. Kung si Eva nagdala mo'y hinungdan sa kamatayon, ang bagong Eva si Maria mao'y nagdala sa kinabuhi. Ingon si St. John Paul II. Okay. Kunya sunod. Arita sa ikaduha. Okay na ba ito? Ikaduha. Kini gitawag o Lucas 1:47. Palayo ko basa. Dito kayo basahon. Kuan man eh, Magnificat ni Virgin Maria. So may gingon dia. Nagdahig. Sige na. O nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Lucas 1:47, bro. Marta. Maro tayo no. Nagmalipayon ako sa Dios nga akong manluluwas. Karon moingon mo mga Katoliko nga walay sala si Maria. Nganong nag-iskot man sa manluluwas lagi? Kisa may luwason pagwa pa sa sala. Si Maria man ay iyang tingog. Nagmalipayon ang akong gumikan sa Dios nga akong manluluwas. Moingon mo mga Katoliko, si Maria walay sala. Nagi sa may giluwas diha, kung pa sa sala. Oy angkon mga nay manluluwas. Nagpasalamat kay siya kay giluwas siya. Yawa na noy sala. Uy. Dumo-dumo na kaya. Sa ako pagtubag. Dito ka kaya balong tubag na di ka mo atin ni members natin. Oo. Tanaw ha? Dunay mga misinterpretation diha sa Biblia. 2 Pedro 3:16. Gituis sa mga walay lamat. Natuldukan na yun ba? Tuldukan na yun. Wala sila kabantay nga tinuod na. Pero ang tubag anang number 2. Ano ba eh? Ang tubag anang number 2, Lucas 1:47. Dunay duha ka paagi sa kaluwasan. So ito naman ay kayo mo, no? Number 1, kanang gitawag og redemption. Restaurativa. Redemption restaurativa or restorative redemption. Kining redemption, lukat ni. Gilukat ka ba? Di-redeem ba? Kanya karon. Kisa may lukat na to ane. See? Anang let karon nagprinda na ka ba? Nagsulay na prinda. Isa man kasi suway prinda ni. Ikaw brad. Ang prinda nga alahas sa usa ka phone shop. Unya plano pagka lukato di mo. Karon imong gilukat. Ganong lukato man nimo? Bisa siya di mo tapi. Ikaw may kaprinda. Asa may importante? Katong gilukat o katong lukaton? Ha? Katong lukaton. Si Jesus nga may lukat na to, di ba ka mo ibigin ang importansya niya. Naon sa mapagina, kung ang gitawag ko, restorative ato ni. Kita na nga giluwas kay doon na may kaluwasan ng gisgutan nito, pero dili man na restorative, dili na gi-restore. Preventive na. Ato na ng gisgutan karon. Una, kining redemption restorativa. Asa man ang kalig-on sa balaang kasulatan niya na? Atong masawa ng Biblia. Matod pa diri sa Roma, Kapitulo 8, gikan sa 29, basa pareho.
Sorry. Ano ta siya? Roma 6:18. Roma 6:17 ngadto sa 18. Unsa may gingon? Kay gi-restore man ta. Namang basa sa Bible. Gi-restore. Unsa may bot-sabutan ng restore? Apan salamat sa Dios. Okay mo basa ay? Wala yung master sa Bible ane. Rupi kita pastor ane. Usa kay way da Bible. Sige, Breton. Ayo. Bible. Apan salamat sa Dios. Kaysa o kaniadto na ulipon kamo sa sala. Apan kaniadto na ulipon kamo sa sala. Sige. Karon sa kinasing-kasing nagmatinud-anon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat na ninyo. Okay. Giluwas kamo gikan sa sala o nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Tanawa. Amen. Giluwas kamo gikan sa sala o karon nahimo ng ulipon sa matarong. Asa mo na ulipon karon? Sa matarong. Sa ato pa. Kita karon gi-restore na gikan sa pagkahulog sa lapok sa sala ug napagmo na ta karon gihugasan na ta ni Kristo, na restore na ta. Sa unsang paagi nga kita na restore? Pinaagi sa grasya sa sakramento sa bunyag. Colosas 2:12. Nandun sa 13. Nahiusa na kamo kang Kristo, pinagi sa bunyag, isulog na niyo si Kristo. Tato pa, karon nahimo na kitang anak ni Kristo, anak sa Dios kay nagpasinungtanon man ta niya. Human kita gitabangan. Kapan lahi ang istorya ni Birhen Maria. Tawag na siya og unsa man? Redemptio preventiva. Preventive salvation or redemption. Salvation. Redemption preventiva. Bote pa sabot nga si Birhen Maria sa pag-una pa lang pagpanangkon kaniya sa iyang inahan, gikural, gilupan na siya o grasya. Maunay mga pribilehiyo nga naangkon ni Birhen Maria nganong siya nahimong Immaculate Conception. Upat ka na siya nga giskutan din matod pa sa statement ni Pope Pius IX. Four fundamental understanding details that Mary's Immaculate Conception. First, from the very moment of her conception in the womb of her mother. Sa una pa lang pagpanamkon kaniya dito sa tagwangkan sa iyang inahan, immaculate na gid siya. Ikadua, Mary's soul was created and infused her own body. Ang kalag ni Maria minugna, dimugna sa Dios. Dili pareho nato ba? Dili pareho sa magtiayon, dili pareho sa tao. Sa dihang dunay kontak sa duha ka binuhat, lalaki babae magtiayon o magtakbo magbit ang sperm cell o egg cell, mapurma sa dugo o mahimo na siyang dugo o bata o tao. Ini ka purma, ini ka meet ato, giintra dayon ang gasa sa Dios nga mao ang anak. Pero lahi kang Birhen Maria, kay gimugna ang siya og kana. Iyan ko galingon ha. Mary's soul was created and infused into her own body. Gimugna na daan ang kalag, gipagitaan ang siya og gawas aron i-infuse dito. Maunay ikaduhang sitwasyon nganong na immaculate si Virgin Mary. Gipasabot ta ni Pope Pius IX. Sunod, her soul was then preserved from corruption of original sin, which allowed her to enter the human race in the state of perfection. Ang iyang sala, ang iyang kalag na higawas sa tanang sala gikan sa salang original o maoy hinungdan
nga sa pagsulod niya sa atong tawhanon nga kinaiya, siya nagbaton sa iya sa pagahipit. Perfection. O na siya. Kunya, complete, pinaagi sa grasya nga makasantos. Muna na karon ang giisgutan na to, katong preventive salvation, katong grasya nga makasantos, nga nagdawat ni Adan o Eva, di na hukas sa diyan sila na pagkasala. Pero diri sa redemption ni Virgin Maria, naigawas siya gikan sa tanang matang ni ining maong pagkadunot sa sala. Atong basahon, Roma 8:29 ato sa 30 nya gama sa 33. Sige. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain niya armer sama siyang anak. Or nang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Usa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya tawagan sila kung diligimo usab niyang matarong o ipamit sa iyang himaya. 33. Kasi mga sa pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios, ang Dios mismo nagila kanila nga walay sala. Wala. Sala wala. Katong gipili ng daan sa Dios, wala niya gipili, gilain pa gid niya o gihimong matarong. Nasa 33, kinsa may mangahas kan pisubong kanila, nga sila man gipakawalay sala sa Dios. Kining mag-iskot o gipakawalay sala sa Dios. Kaya nag-iskot man tawag redemption restorativa. Tanawa ang nagtabo ni Moises. Si Moises ba? Si Moises sa diyang gisugo sa Dios nga atuon ang iyahang mga katawhan nga nag-antos. Mimbalibat ni taon ni Moises. Kaya lagi ni si Moises, kanga man mo istorya, di man siya makalahutay. Sa may nahitabo, Ginoo, di sa kumuadto kay murag di ko kabalo mo istorya. Exodo 4:12. Nakaw Moses, tabangan ka na ako mo istorya sa imong bahin. Si Jeremias 1:5. Dito pagkasulod sa taguangkan sa imong inhan, ako nakang matarong, gibili na ka na akong daan. Kay aron magsangyaw ka sa akong pulong. Sa to pa, kini sila magsasangyaw, gihimo, matarong sa Dios, giluwas gikan sa sala, gihimong matarong sa Dios, aron pagsangyaw sa iyahang pulong ug makaluwas niya nga pamaagi. Si Moses, giluwas niya ang mga katawan dito sa kaulipan sa Ehipto. Si Jeremias po, aron magsangyaw sa kamatuoran sa Dios. Si San Juan Evangelista, si San Juan Magbubunyag, gusto mo po yung itabo, puno sa Espiritu Santo. Lucas 1:15. Aron siya mag-andam sa dalan sa Dios, dalan sa kahayag. Matud pa diya sa balaang kasulatan. Sa to pag i-prepare ng daan sa Dios, kining maong mga katawhan nga iyahang gipili aron maoy mag-una sa Dios, aron maoy maghimong sulugoon sa Dios. Sa Buhat Kapitulo 2, 1 ngadto sa 4. Unsa man ang istorya ani? Kato ning pagkunsad sa Espiritu Santo. Di pagkunsaran sa Dios katong espiritu nga iyang gisaad diha sa 15:26. Bulatan ninyo ang espiritu nga magtatabang nga akong ipadala. Muna ni, para sa pagsangyaw sa kaluwasan nga buot sa Dios. Kinakong ipahingatan mga igsoon gikan sa kang Moises sa mga propeta o bisan ni Juan Evangelista o bisan sa simbahan ang tumog og tuyo ani aron pagluwas, aron pagsangyaw sa kaluwasan, makaluwas ka pulong sa Dios sa paagi niya. Unsa naman kaha ka importante nga kining maong gahom o kining maong Dios musulod sa taguangkan sa usa ka
babay, inahan. Matod pa din sa balaang kasulatan. Asa naman to, minister dong. Nakuha niyo yung punto na to, no? Nasabtan ba ninyo? Okay, ganun na to. Kung sa to'y ikaduha, kung sa to'y kaluwasan nga nahitabo kang birit-birit, yes, giluwas siya. Pero gitawag na siya preventive salvation. Gipreventahan siya. Sabot ba nga, kita nahulog naman ta dito sa sala, dito sa lapok, gi-restore ta, gikuha ta, gisakwat ta dito, gihugasan aron ta limpyo. Si Virgin Maria, sa dahil naglakaw siya, padulog na mahulog sa gahong sa sala, preventahan na sa dahil, ayaw na yun dahil mahulog ka diya sa sala, mahulog ka diya sa lapok. Muna ay preventive salvation nga naangkon sa Roma 8:29 ngadto sa 30 o sa 33 di makawalay sala kining mga pinili sa Dios. Amen. Karon. Bro. Oh, mana to? Misulat na. Muna, di ba? Di pala na. Okay. Sunod mga igsoon, kining mga butang nga mahidikit sa Dios, balaan kayo. Balaan din kayo. Dili pwedeng panamas-tamasan. Hinoon, tahuron. Panalit kanang moingon o katong sulanan sa kasabutan. Kay kini si Virgin Maria, nakita na to ha, unahon na to ni si Virgin Maria pagsabot. Sa kaalam ni Solomon 1 versikulo 4, ang kaalam dili mo sulod sa taong mahugaw o kalag nga nagpakasala. Ang kaalam ba? Matod pa sa Wisdom of Solomon, ang kaalam dili mo sulod sa taong mahugaw o kalag nga nagpakasala. Muni diskutan sa kaalam 1:4. Unya karon kinsa man ang kaalam sa unang Korinto 1:24. Si Kristo ang gahom o kaalam sa Dios. Si Kristo ni gahom o kaalam sa Dios. Sa ato pa ini pa lang iskinahan napita, makita nato nga limpyo gid ang gisudlan ni Virgin Maria ni Jesus, ni Ginoong Jesus. O bitaw nga gitagna diya sa Galacia 4:4 nga maabot ang panahon gyud nga ang Dios mingon diri sa Galacia 4:4 sa tugingon maabot ang panahon nga ang Dios manghatag og ang usa ka babae pag-abot sa husto nga panahon. Husto nga panahon, pag-abot na. Gipadala sa Dios ang iyang anak ug gipanganak sa tawhanong inahan. Sa ato pa si Jesus nga gihinganlan nato ganiha sa Juan 1:14, puno sa grasya o kamatuoran, nahimong nikig-ambit siya sa pagkalawas nun diya sa iyang inahan. Pero dili malimot nga siya divine, siya Dios usa. Pero nikig-ambit siya lagi kay sa misyon sa pagluwas kanato unang Pedro 1:19. Dito sa cross, dadto niya itong lawasa. Aron, pinaagi sa mga samad o dugo, maluwas kita. Mo po nag-iskutan yapon sa Hebreo 2:14 na ang anak nagigambit usab sa ang sama nga ang inahan ako masawa na Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14. Tungod kay ang mga anak, mga tao man, ang anak ba tao? Pero si Bagalares, ang anak dili tao. Ang bata dili pa tao niya. Pero sa Hebreo 2:14, yun din tungod kay ang mga anak, mga tao man, nga adunay unod ug dugo, si Jesus sa pahimong sama kanila, ug miambit sa ilang tawhanong ginaiya. Okay. Sa ato pa, nakikambit siya sa tawhanong kinaiya, kini si Ginoong Jesus. Unya kay, ang ipangayo sa pagtubos, kini ba?
gipangayo ang gipangayo sa pagtubos gikinahanglan man ang dugo, di ba? Munang migamit usab si Kristo og dugo, kay kining dugo kung paghalan aron pagpapasasala gibansay naman kaniadto katong mga hayop nga ihalan. Pero sa Hebreo 9:22 ang gihalat niya mao ang iyang kaugalingon. Oh. Sa ato pa kay wala man sa kaugalingon ng dugo, dito man sa mikuha ni Virgin Maria. Therefore, ang ikuhaan niya og dugo o unod perfect pod. Amen. Masao man niya pagkakuha og perfect o dili perfect ang iyang ikuhaan. O 14:4 makakuha ba day kag limpyo gikan sa butang nga hugaw. Oh, limpyo gyud ang iyang gigikanan, gikuhaan. Oh, unya karon, pag-discuss po tayo kaniya sa pagkabalaan sa usa ka dapit o dili bitaw mahiduol sa Dios kagayumdum mo ni Moises sa Exodo. Kani ba ang mga dapit nga balaan nga mahaduol sa Dios. Ingon na to po nga, mahaduol sa Dios. Kini ba? Kini mga dapit balaan kayo kung mahaduol na sa Dios. Pananglet si Moises katong dito sa Sampinit. Nakabantay mo? Sa Exodo 3 versikulo 5. Sa diha may lakaw si Moises ug miduol sa Sampinit kay murag na conscious. Sa may gingon sa tingog. Diha nakakutob Moises. Ubuan ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gibardahan. Sa ato pa diay katong presensya sa Dios, katong maduol nga mga butang o dapit, diin ang Dios naa iyang presensya, mahimo katong balaan. Mahimong balaan. Magigiskutan sa Exodo 26:34. Exodus 26:34. Kining sudanan sa kasabutan. Tanawa, ang sudanan sa kasabutan pinakabalaan nga dapit. Lisod man eh. Sige bro, kaliw. Dili mga tablaha ibutan sa istina. 26:34. Sige. Kunya ibutan ang tabog sa sundanan. Sa labing balaan nga dapit. Tanawa. Ang sudanan sa kasabutan, labing bala ang dapit. Pangutana, ngano man nahimong labing balaan? Sudanan ra man to sa kasabutan. Kato ra man tong tablet of stone. Katong duha ka tablita nga bato, 10 commandments sa kabutan no. Giisip ka man itong nga labing balaan. Nga butang ra man to siya. Tungod kay ngano man? Kuha ninyo ha. Tungod kay kining labing balaang dapit, ganong nabalaan siya kay naa ang presensya sa Dios. Leviticus 16:2. Shikayna kanang glory cloud naa nagpandong dito sa tulda ni Moises. Ayaw gid patakag sulod. Iga si Aaron ayaw patakag sulod. Nabilag na ako. Kay mailhan ka na ako. Ang presensya na ko na diha sa pagkang panganod ibabaw sa tulda. Presence of God. Mag-iskuta na ito na diya sa Daang Testamento. Mga dapit na balaan nga mahiduol sa Dios. Okay, at tumata mo sangko dayo ni Virgin Maria, ang sagid ka tinuod, nga nahimo siyang balaan o putli o kulay-bulig sa sala. O anong atong gihulagway ang purma sa daang kasabutan o ay katong mga sudanan sa kasabutan sa Daang Testamento. Nga labing balaan to kay nilandungan sa presensya sa Dios. Gisgutan dali na diha kanang duha kanang ibabaw sa takob. Di ba? Ibabaw sa takob sa sudanan sa kasabutan dunay duha ka kirubin. Oh, katong sinalsal nga bulawan nga kirubin. Unsa may pulong dito sa Exodus 25:22. Sige, pareho. Sige.
sa tunga sa duha ka keruben. Tanawa. Ana sa babaw susunan. Tinatagpuan ninyo kanimo ang taakong mga sugo alam sa katawan sa Israel. Sa to pa, katong sudanan sa kasabutan, naa dito ang glory cloud, Shekinah ang tawag niya na, tungod kay naa ang presensya sa Dios. Nga gibasa kaganiha sa Exodo 25:22, makikita ako kaninyo diha taliwala sa duha ka larawan sa kirubin. Naa gid ang presensya sa Dios sa mga balaang imahe. Atong gisgutan na kay nagisgot mo tag kabalaan god, no? Nagisgot tag balaang dapit. Labi na sa kaning presensya sa Dios. Karon kung matud padre sa Hebreo 9:22, gipangayo sa pagtubos sa katawhan gikan sa ilang sala, gikan sa sala kay pinaagi magdugo. Mo nang wala may dugo o may lawas ang Ginoo kay God is pure spirit man. Hasta mabasa? Juan 4:24. Ang Dios Espiritu, usa man paglansang anang Dios Espiritu. Di siya nagpakatao. Walang gitagna. Diya sa Isaias 7:14. Mga tao alang kanato, diskutan na sa pagka-Diyos ni Kristo. Mga tao alang kanato usa ka bata nga natingalan siya Emmanuel. Diyos kagahanan, prinsipe sa pagkikait. Di ba? Matawag din siya. Di siya sa natawag dito sa inahan, sa tagwangkan sa inahan. Galatia 4:4. Ning ambit siya sa dugo ug unod sa inahan. Hebreo 2:14. Atong diskutan kaganiya, kini siya kay Dios magiti nga nagpakatao. Sa to pa aron masabtan ang paagi sa kaluwasan katong plano sa Dios sa pagluwas kanato, kinahanglan makasabutan nga ang Dios naa sa ato ang kahimtang. Murang dili di mo dudahan nga si Birhen Maria nakaambit sa sala nga original naman kay si Kristo mingagi man niya bisan kani mga butang nga balaan sudanan ras kasabutan sa Dios naa magali ang presensya sa Dios unsa na magatong Dios mismo ang naghahatag maghatag sa kinabuhi. Matud pa diya sa Buhat kapitulo 2 verse 3:15. sa 3:15. Buhat 3:15. Mo basa to ba? 3:15. Basa. Sige, basa daw. Okay, ora. Apan di manhaw siya sa Dios ug ibig mga saksi nini. Kini akong ginganlan, sukad pagaganiha sa mga propeta o kini mga sudanan sa kasabutan nga balaan. Sa Buhat 3:15, kining tinubdan sa kinabuhi si Jesus man tinubdan sa kinabuhi, ning sulod sa tagwangkan, mas labing balaan gyud ang gisundan. Amen. Mao na ang gitawag og Immaculada Conception. Preventive ang tawag niya na tinuod nga giluwas siya, pero ang paagi sa luwasan mao ang preventive or redemption preventiva. Okay, nya sa ato mga tao, kita mga tao gitawag og restorativa. Restorative salvation or redemption. Gilukata pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo. Nya madapat naman to nato katong maong grasya nga makasantos nga maoy maghatag kanato og dia passport nito sa iyang gingharian kung atong isulod ka kanunay ay na-restore naman ta. Unay duha ka paagi sa kaluwasan nga mao'y gigamit sa atong mga igsuong lain o pagtuo. Okay. Unya, sige. In-up ang atong diskusyon. Arita karon sa inyong mga pangutana o naamagaling. Daghang salamat o may gabi kinatungnan. Samtang na tayo panahon ito bang? Pagkutanan ko. Sige. Asal mo tayo mga eraser bro? Eraser.